Ito ho, mga kababayan. Visayas at Luzon, Visayas at Mindanao. Oh, balita po, no, 23 ng Agosto 2024, mga bossing. Nako po. Na-inquest na yung dalawa, Cassandra Ong at si kapatid, si Sheila Guo. Ayan. So, pe-play ko ho ito, mga kababayan. Subalit, tatanggalin ko po diyan mismo sa video. Pero maririnig nyo pa din ho, mga kababayan. Sabi ni Babsan, 619 likes. Good evening, Sir Mark. PBBM lang ang malakas. Mitch TV, shoutout sa iyo. 622. Di ako makakapunta kasi strict ang parents ko. Naku, yan ba yung posible at pwedeng idahilan ni Atty. Harry Roque? Kaya hindi makakapunta sa mga hearing? Tama lang na cite in contempt si Roque ang malamang niyan kung ano ang resulta ng paninira niya. Pinakain naman daw si Harry Roque habang nasa custody. Continental breakfast. O yan. Di ba? Mabel Kinjo Kawamura Dayanara, shout out po sa inyo. O eto na mga kababayan ha. I-play na po natin itong balita ng GMA na inquest na si Sheila Guo at si Cassandra Ong at may ginawa sila. Mga boss, magugulat kayo pagkatapos nung pagkaka-inquest sa kanila kasi po yan yung mga piano-piano, yung mga fingerprints and everything, may ginawa ho sila dito. Oh. Banat! Mindanao. Na-inquest na ang kapatid ni Alice Guo na si Sheila at negosyanteng si Cassandra Ong na nakasama pa ng dismissed na alkalde sa paglabas ng Pilipinas. Para po yan sa mga kasong obstruction of justice, harboring a fugitive at paglaba sa Passport Act. Pwedeng madami ang kaso. Ano po mga kababayan, isa sa mabigat doon yung harboring a fugitive. Kaya yung mga nandyan sa likod ng pagtatago ni Kibuloy, ha? Nako po. Kabahan na kayo. May kaso kayong kakaharapin dyan. Baka akala nyo, ay, tinutulungan ko lang naman. Ay, wala naman. Hindi naman ako yung may kaso eh. Ganyan. Oh. Baka magaya kayo sa mga to. piyansahan ng mga kaso pero idiniin ng NBI na hindi sila basta-basta pakakawalan. Bagay na kukwestiyonin naman ng kampo ni Ong. Nakatutok. Biglang lumitaw, no? Si Atty. Topacio. Oh. Alam niyo, sabi ko nung pinapanood ko to, isa na namang kliyente ni Topacio ang natiklo. Isa na namang kliyente ni Topacio na nagtatago ang nahuli. Grabe. Yung mga kliyente ni Atty. Topacio, parang iisa ang solusyon, mga kababayan, ang magtago. O, kapag hinanap na kayo ng batas, biglang mga nagdi-disappear eh. O, mga bossing, tuloy. Sabi may bail, merong, tawag dyan, pwedeng magpiyansa, makakapagpiyansa, ngunit subalit hindi basta-basta pakakawalan ng NBI. Bakit to? May patawag ang Senado at Kongreso eh. Doon naman po ang patawag ng Kongreso at Senado, mga kababayan, wala naman pong piyansa doon eh. Di ba? Hindi naman mapapiyansahan yung Kongreso at Senado eh. Tuloy. Live, si John Consulta. John! Ayun. Vicky Pia Emil, isinailalim na nga sa inquest proceedings itong sina Cassandra Ong at itong kasama niyang si Sheila Guo, ang kapatid ni Bamba Mayor Alice Guo dito nga sa National Bureau of Investigation dahil sa mga reklamong obstruction of justice, harboring a fugitive at paglabag sa Passport Act. Grabe. Sumalang kanina sa inquest proceedings sina Sheila Guo at Cassandra Ong. Diyan na ho mga kababayan, yung magpapiyana na ho sila. Mga fingerprints po nila, kukuhanin na po mga bossing. No? Nasira si Gandang Hari dahil sa sabi ni Alfonso Banaag, nasira si Gandang Hari dahil sa kabaklaan niya at sa kasakiman sa pera. Karma is real. Tuloy. Kalmado ang dalawa habang kasama nila sa loob ang kanilang mga abogado na binabasa ang kaso laban sa kanilang mga kliyente. Ang isinampang reklamo laban sa kanila ayon sa Department of Justice at NBI, obstruction of justice, harboring a fugitive at paglabag sa Passport Act. Kasama umano sila ng pinaghahanap na si dating Bamban Mayor Alice Guo sa labas ng bansa.
Ang kapatid ni Alice na si Sheila at kasamang si Ong pinabalik kahapon sa Pilipinas matapos maharang sa Indonesia. Biruin nyo ho, mga kababayan, ano? Ay, maganda si Cassandra Leong din, eh, oh. Alas lahat naman sila maganda, eh, no? Biruin nyo ho, mga kababayan, nahuli na ispatan ho doon sa Indonesia, sumulat ang Pangulo, nakipag-ugnayan ng Department of Justice, ang NBI, sa Indonesia after 4 hours po, pabalik na ng Pilipinas. So, hindi ho malayo na ganyan din ang gagawin kay dating Bamban Mayor Alice Go. Ano? Tol, ihanda mo na ang wheelchair ni Harry Roque, sabi ni Alfonso Isibido. Nako, baka may neck brace yan. Oh. Bilang bahagi ng proseso, kinunan sila ng mugshot. Sa mugshot ni Sheila Guo, iba ang nakalagay na pangalan. Ang nakasulat, Zhang Mier, aka Sheila Leal Guo. So, sa madaling salita ho, mga kababayan, talagang yung passport din nila ng Pilipinas, eh, pineki talaga, ano? Ito ho din kaya, gawa doon sa, sa Davao, mga bossing. Di ba ho, napabalita na 1,700 na ho? Oh, 1,700 na ho yung mga birth certificate, no? Na pineke galing Davao. Passport kaya din ho? Ay, hindi napipikiin yan. Kasi kapag meron ka ng birth certificate, makakakuha ka na ng mga passport na ganyan, eh. Ano? Tsaka may mga yan, eh. Kumbaga, yung may mga scan yung mga passport na yan, baka mahirap gayahin yun. So ako ho, naniniwala, yung mga passport nito talagang labas ho ng Department of Foreign Affairs o ng DFA. Tama ba? Doon gumagawa ng passport. Aloy. Mir. Ito ang pangalang nakalagay sa kanyang Chinese passport na nakuha sa kanya ng mga otoridad ng kustodiya ng Indonesian Immigration. Misrepresentation as a Filipino citizen, fraudulently acquired Philippine passports because meron siyang Chinese passport also that we were able to get nung mahuli siya sa Indonesia. Kinuhanan rin ng fingerprints si Guo at Ong. Nang eksaminin ng NBI ang fingerprints ni Go at fingerprints sa Chinese passport. Nagpiano na, mga kababayan. Taran, piano po ang tawag yan, eh. Pag pianuhin na yan, may mugshot na, may piano na, sok pa na sa oblo. Nagtugma kaya yung fingerprints, mga kababayan? No? Ang isang Zhang Mir na nakuha sa kanya, ang lumabas na resulta, Sheila L. Guo. Ito, itong nasa amin. At isang Zhang Mier. Okay? Comparative fingerprint analysis shows that the Chinese Zhang Mier and Sheila L. Guo are one and the same person. Same person. So, isa yun. So, we can conclude na si Sheila L. Guo na nasa amin ngayon ay isang Chinese. Oo. Alamang sa alamang, si Alice Go, talagang Chinese na talaga. Kapatid, di ba ho, mga kababayan? Tingnan nyo ho ang ginawa nila dito. Ayan. Pagkatapos pong mag-mugshot, pagkatapos mag-fingerprint ho, mga kababayan, ano ginawa nila? Tatanungin na sila, Ang subukan kong kunin ang kanilang panig pagkatapos ng inquest. Ayan na. Tingnan nyo hong maigi, mga kababayan, gagawin. Ewan ko kung mga kamag-anak to ni Usain Bolt. Banat! Biglang tumakbo ang dalawa. Ma'am Sheila, Chinese ka daw kayo? Ma'am Sheila, Chinese daw kayo? Hindi ba kayo Pilipino? Ma'am Sheila? Chinese daw kayo? Meron pa hong takbuhan na nangyayaring gano'n. Kala mo, nasa track and field, Pwede mo naman sabihin, wala, hindi ka na lang magsalita. Lakad ka lang. Ba't kailangan pang tumakbo? Kayo, hindi kayo Pilipino? Tuluyan silang pumasok sa isang kwarto at pinagbawalan na kami ng kanilang mga abogado na kausapin ang kanilang kliyente. Alatang may mga itinatago at ayaw sagutin ho, mga kababayan. Tuloy ho natin, tanungin kung nasaan na si Mayor Alice Guo at kapatid na si Wesley Guo. Ayaw kong paunahan yung ongoing operation natin. Baka it will adversely affect the ongoing actions ng operation, NBI sa ng immigration. Giit ng NBI, bagamat bailable ang mga kaso ng dalawa, hindi sila pwede basta pakawalan dahil sa warrant na pinilabas ng Kamara at Senado.
remember Ayan. that we are holding them, both of them, by virtue of a warrant issued by Senate. Yan yung sinasabi natin, mga kababayan. Hindi porket meron silang pambail o pwede silang mag-bail, eh basta-basta na lang po pakakawalan ng NBI. Naku, magagalit dito si Atty. Topacio, mga kababayan. Ano? Alam nyo naman po, napakagaling. Napakagaling ni Atty. Topacio pagdating ho sa mga ganyan. Eh bakit ayaw nyo ba pakawala? Nakapag-bail na, ganito, ganyan. May patawag pa ang Senado at Kongreso. Oh. Eh doon wala namang bail eh. Paano magbe-bail yun? Doon, di ba? Wala namang usapang bail at kung ano-ano doon eh. Oh. Eh malay mo, pagkalabas. Di ba? Pagkalabas o pagka-bail, hindi na naman makita. Yari, nakawala na naman. And Congress, hindi ordinary court, where they can request to post bail immediately kahit holiday. Ito is Senate and Congress. So that is parang hindi natin malaman kung paano sila magbe-bail doon. Correct. Maganda na nag-usap-usap kami kahapon, and we all came into agreement na we will just go through the proper process, which is for the law enforcement agencies to do their job first. Booking, inquest, take custody, and then once may request na ang House and the Senado na may hearing sila na kailangan namin dalhin sa hearing, that is when we will comply. Pero ang isa sa abogado ni Ong, iginit na may mali sa proseso. Nako, They should have gone to the sino kaya yung abogado nagsasabi, mali na naman ang huli ninyo, mali na naman ang proseso ninyo. Si Topacio. Si Atty. Perdi Topacio. Oh. BI and surrender the person of Miss Cassie Leong to the Sergeant at Arms of the House of Representatives. Yun, hindi naman siya palalayain dun. I-detain din siya doon kasi may order. So, why is she here? Yun ang kini-question namin. Eh baka sa mga susunod na araw, di ho ba mga kababayan? Baka sa mga susunod na araw, ilipat na siya o silang dalawa doon sa Sergeant at Arms. Mga bossing, ako ho ay naniniwala yung 24 hours na pagkakadetineho ni Atty. Harry Roque kung sa Congress o sa Senado yun, no? Sa Congress, yung 24 hours na yun, wala yung mani yun. Ito ang tumatakbo sa isipan ni Roque. Stress siya dyan, hindi niya alam, ilalaglag ba ako o hindi? Sasabihin ba yung totoo o hindi? Yan. Dahil po pag yan na nagsalita mga kababayan, iba na ho ang usapan.